Good day, everyone. I'm Christian May Flores. So, ang topic of for today is ensuring teacher quality through competency framework and standards. So, mapapag-aralan natin dito ang pagtiyak sa kalidad ng isang guro sa pamamagitan ng mga balangkas ng kakayahan ay kinabibilangan ng pagtukoy ng mga malinaw na pamantayan para sa kung ano ang alam at ginagawa ng mga epektibong guro na nakatuon sa subject mastery, ano ang tinuturo, pedagogical skills, helping students to learn, and community engagement at yung continuous professional growth, becoming better daily. Ang mga frameworks na ito, tulad ng Southeast Asian Competency Framework or CFFTC at Philippine Professional Standards for Teacher or PPST, ay nagbibigay ng mga benchmark para sa pagtukoy, pagbuo at pagsusuri ng mga guro, pag-uugnay ng mga kasanayan sa pinabuting resulta ng mga mag-aaral at mga modernong layunin sa edukasyon tulad ng pandaigdigang kamalayan. Distinguish between teacher quality and quality teachers. Makilala ang kalidad ng guro at kalidad ng mga guro. Yung pangalawa is relate to competency framework for teacher in Southeast Asia or CFTC to teacher quality. So, iugnay yung competency framework for teacher in Southeast Asia, CFTC, sa kalidad ng guro at discuss the Philippine Professional Standards for Teacher PPST, Career Stage 1, beginning teachers' competencies and how it can assure teacher quality in the Philippines. So dito, tatalakayin ng Philippine Professional Standards for Teacher or PPST, Career Stage 1 for beginning teacher competencies at kung paano nito matitiyak ang kalidad ng mga guro sa Pilipinas. So ayan yung mga dapat natin mapag-aralan at the end of the lesson, ayan yung matutunan natin. Are qualified teachers really quality teachers? Teacher quality matters. Most educators and policymakers agree that one of the most important school-related factors influencing student achievement and outcomes is teacher quality. Rice 2003. It has been found out to be the best predictor of students' outcomes. Ripken, Hanushek, and Kain 1998 and Rice 2003. One of the biggest challenges of ensuring teacher quality is the attractiveness of teaching profession. The teaching profession is not as attractive like the other profession. That is why it does not always get the best material. This is the cause of concern in many countries around the world, as exemplified in the Global Teacher Status in 2013. So, ang paliwanag dyan is, yung tanong na, are qualified teachers really quality teachers? Ay nagtatanong kung ang mga guro na may sapat na qualification ay tunay na mga guro nga na may kalidad. Ayon sa mga pag-aaral nga, ang kalidad ng guro ay isa sa mga pinakamahalagang kadahilanan na nakakaapekto sa pag-aaral ng mga estudyante. Ito ay ayon kay Rice 2003. And ang kalidad ng guro ay ang pinakamahusay na predictor ng mga resulta ng mga estudyante. Ayun ay ayon kay Ripken, Hanushek at Kain 1998 at Rice 2003. Gayunpaman, na professional na pagtuturo ay hindi gaanong nakakaakit kumpara sa ibang profession. Ito ay sa malaking hamon sa maraming bansa sa buong mundo ayon sa Global Teacher Status noong 2013. So, sa maikling sabi, yung ang kalidad ng guro ay mahalaga sa pag-aaral ng mga estudyante, ngunit ang propesyon ng pagtuturo ay hindi gaano kaakit-akit. Kaya kailangan ng mga hakbang upang mapabuti ang kalidad ng mga guro. A. Quality teachers and teacher quality defined. Sinasabi po dyan na ang mga guro daw po na may kalidad ay may kasanayan na kinakailangan sa education ng 21st century. Ito ay ayon po sa Partnership 21, may mga tema na mahalaga sa pagbabago ng panahon. At ito daw po ay ang 1. Global awareness, pagkakaroon ng kamalayan sa mga issue at kultura sa buong mundo ng isang guro. And 2 is financial, economic, business, and entrepreneurial literacy. Ito ay pagkakaroon po ng guro ng kaalaman sa pinansyal, ekonomiya at negosyo at sa pagnenegosyo. At yung number 3 ay civic literacy. Ito naman po yung pagkakaroon ng guro ng kamalayan sa mga karapatan at tungkulin bilang mamamayan. And yung last po is yung number 4 is yung health literacy. Pagkakaroon daw po ng guro ng kaalaman sa kalusugan at pag-iingat sa kalusugan. Sinasabi po dyan na ang 21st century skills ay may tatlong pangunahing cluster. And ang 21st century skills framework ay nahahati sa tatlong malalaking grupo.
Ito ang mga kasanayang kailangan ng mga mag-aaral upang maging handa sa pag-aaral, trabaho at pamumuhay sa makabagong panahon. Yung number 1 po dyan is Learning and Innovation Skill Framework, or meron po siyang 4 na sangay or 4 C's kung tawagin. Ito ang mga kasanayang tumutulong sa mga mag-aaral na mag-isip, lumikha at mag-solve ng mga problems. And yun nga po, tinatawag itong 4 C's dahil binubuo po ito ng number 1 is critical thinking, kakayaang mag-analyze at magbigay ng matalinong solusyon ng estudyante, and creativity, kakayahan mag-isip ng bago at malikhaing ideya ng mga estudyante, at communication, malinaw na pagpapahayag ng ideya, pasalita man o pasulat, and yung last is collaboration, yung pakikipagtulungan sa iba pa upang makamit ang layunin. And yung layunin po niyan is ihanda ang mga mag-aaral na maging malikhain, mapanuri at mahusay sa pakikipag-ugnayan. And yung number 2 po is Information, Media, and Technology Skills Framework. Ito naman po ang kasanayan sa paggamit, pag-analisa at pagbuo ng impormasyon gamit ang teknolohiya at media. Kasama po rito ang information literacy, or kakayahang maghanap, umunawa at mag-evaluate ng impormasyon ng mga estudyante, and media literacy, or pag-unawa sa kung paano gumagana ang media, paano ito nakakapekto sa mga tao, at paano maging critical na consumer. And yung last is ICT literacy, or Information and Communication Technology, or paggamit ng computers, apps, online tools, and digital platforms ng maayos at ligtas. And yung layunin nito is gawin ang mga mag-aaral na or tech-savvy or responsable at critical sa mga impormasyon na nakukuha nila online or sa ICT. And Life and Career Skills Framework, yung number 3, ito po yung mga kasanayang kailangan para magtagumpay sa trabaho at pang-araw-araw na buhay ang isang mag-aaral. Kasama po dito yung flexibility and adaptability, yung pagiging bukas po sa pagbabago ng mga estudyante, and initiative and self-direction, yung pagiging independent po ng estudyante at responsable sa gawain, and social and cross-cultural skills, yung kakayahan po makipag-ugnayan sa iba't ibang kultura at tao, and productivity and accountability, pagtatapos ng trabaho at pagiging responsable. And last po is leadership and responsibility, kakayaan pong mamuno at gumawa ng tamang desisyon. So, ang layunin po niyan is ihanda ang mga mag-aaral na maging responsable, adaptable, at ready sa trabaho at kanilang buhay. Quality teachers are competent teachers. Ibig sabihin, yung tunay na mahusay na guro daw po ay may sapat na kaalaman, kasanayan at tamang pag-uugali upang maging epektibo sa pagtuturo at magbigay po ng kalidad ng edukasyon sa mga mag-aaral. And may global competence po sa pagtuturo, and meron pong 8 na global competence. And one is understands one's own cultural identity and its influence on personal dispositions and classroom practices. So dito po, nauunawaan dapat ang guro ang kanyang sariling kultura, paniniwala at pinanggagalingan. Dahil dito, alam niya kung paano naaapektahan ng mga ito ang kanyang pagtuturo at pakikitungo sa mga estudyante. Halimbawa, alam niya may mga bias o kaugaliang maaaring hindi naangkop sa lahat, kaya nagiging mas maingat siya. And number 2 is know and integrate global dimensions in the subject one teaches. Alam dapat ng guro ang mga isyong pandaigdig at naiugnay na ito sa kanyang aralin. Like, halimbawa, kapag nagtuturo ng English, pwede niya naiugnay ang lesson sa global communication, sa science, kasama ang climate change sa Pilipino, ang epekto ng globalisasyon sa wika. And yung number 3 is engage students in learning. Kaya gawing aktibo at interesado ang mga estudyante sa pagkatuto. Gumagamit ng iba't ibang teaching strategies para hindi ma-bore ang klase at para maging bahagi sila ng talakayan. And yung number 4 is use real-life local and global examples. So dito, magbibigay po ang mga guro ng mga halimbawa mula sa totoong buhay sa Pilipinas at sa ibang bansa. So, mas nagiging makabuluhan ng aralin dahil nakikita ng mga estudyante ang koneksyon nito sa tunay na mundo. And yung number 5 is value the inputs of culturally and linguistically diverse learners. Dito, nire-respeto at sinasaalang-alang ng guro ang mga estudyanteng may iba't ibang kultura, wika o pinagmulan. Like halimbawa, pinapakinggan ng kanilang opinyon, karanasan, at kontribusyon sa talakayan. And yung number 6 is create environments that encourage positive cross-cultural interactions. Dito, lumalalang ng safe at inclusive learning environment kung saan magiging komportable ang lahat ng estudyante, anuman ang kultura, wika o kanilang paniniwala. Tinuturuan din nila klase na magpakita ng respeto at empathy sa iba. And number 7 is model social responsibility in local and global context. And dito,
Pinapakita ng guro sa pamamagitan ng gawa at salita ang pagiging responsable, makatao at makakalikasan. Hindi lang sa lokal na komunidad, kundi pati rin sa pandaigdigang perspektibo. Like for example, pagpapakita ng tamang waste management, respeto sa karapatang pantao, at pagsusulong ng kapayapaan. And yung last is help learners find appropriate action to improve local and global conditions. Dito, tinutulungan ng guro ang mga mag-aaral na mag-isip at kumilos upang makatulong sa mga isyong palipunan, kapaligiran o pang-ekonomiya sa lokal o sa global man antas. Halimbawa, pagbuo ng proyekto kontra plastic waste, community outreach o pag-aaral ng solusyon sa global issues tulad ng climate change. Teacher quality is a bit difficult to define. For some countries like the US, it has shifted its definition of teacher quality from the possession of credential or certification to what students know and are able to do with what they were taught by their teacher. Sabi po sa Teacher Quality 2013. Sinasabi po dyan ng teacher quality or kausayan ng isang guro ay mahirap daw po bigyan ng isang tiyak na kahulugan dahil marami itong aspeto, kaalaman, kasanayan, or pag-uugali at epekto sa mga mag-aaral. And sa ilang bansa katulad po ng United States, nagbago na rin ang pananaw tungkol sa kung ano ang magaling na guro. Noon, ang sukatan daw po ng pagiging quality teacher ay ang pagkakaroon lamang ng credentials tulad ng diploma, lisensya at certificates. And ngayon daw po, mas nakatuon na sila sa learning outcomes ng estudyante. Ibig sabihin po, hindi sapat daw na may certificate lang ang guro and mas bahalaga kung ano ang natutunan ng mga estudyante mula sa kanya. So, madaling sabi po, ang kalidad na guro ay nasusukat hindi lang sa kung ano ang alam niya, kundi sa kung ano ang nagagawa at natututunan ng kanyang mga mag-aaral dahil sa kanyang pagtuturo. The OECD has proposed in the discussion table that core elements of the teacher quality standard should include. So, ayon po sa OECD, may 4 na mahalagang bahagi na dapat taglayin ng isang mataas na kalidad na guro. Ito daw po ay nagsisilbing pamantayan kung paano sinusukat ang pagiging epektibo ng isang teacher. So, one po is planning and preparation. Ito po yung kakayahan ng isang guro na maayos at malinaw na magplano bago magturo, kasama po rito ang knowledge of content and pedagogy, malalim po na kaalaman sa aralin at angkop na paraan ng pagtuturo, and knowledge of students, pag-unawa sa pangangailangan, interes at kakayahan ng mga mag-aaral, and coherent instructional plans, nakahanay at organisadong lesson plan, and knowledge of assessment, kakayahang pumili at lumamit ng tamang paraan ng pagsukat sa pagkatuto ng estudyante. Sa madaling salita po, ang mahusay na guro ay mahusay magplano at kilala ng kanyang learners. And number 2 is classroom environment. Tumutukoy po ito sa kakayahang lumikha ng positibo at produktibong learning environment, katulad ng creating a culture for learning. Nito, yung pagpapatibay ng respeto, disiplina at motibasyon sa klase. And managing student behavior, maayos na classroom management at makatarungang paghawak ng behavior issues sa loob ng klase. Sa madaling salita lang, magaling na guro, maayos at ligtas ang kanilang learning environment. And number 3 is instruction. Ito po yung actual na proseso ng patuturo. Nakatuin po ito sa kung paano epektibong ipapaliwanag at na ipapaabot ng isang guro ang kanilang aralin. Nandito po yung effective communication, malinaw na pagpapaliwanag na konsepto. Appropriate discussion techniques, paggamit ng talakayan, questioning strategies at active participation techniques. Engaging students, ginagawa ang lessons na interesting at interactive. Providing responsive feedback, pagbibigay ng makabuluhang feedback na nakakatulong po sa pagsulong ng pagkatuto ng isang estudyante. Hindi lamang po sa pagtuturo, kundi tinutulungan ang mag-aaral na tunay po na makaunawa. And number 4 is professional responsibilities. Tumutukoy po ito sa pagiging professional ng isang guro sa loob o sa labas man ng classroom. And dito yung reflecting on teaching, pagsusuri sa sariling pagtuturo upang patuloy na mag-improve, and communicating with families, pakikipag-ugnayan po sa mga magulang, and contributing to the school and community, pagiging aktibong miyembro po ng paaralan, and developing professionally, paglalo po sa mga trainings, seminars at patuloy na pagkatuto. So, sinasabi po dyan na responsable, professional at patuloy na umuunlad ang sa magaling na guro. There are differences in the context of how teacher quality is defined, and there is no universal standard for teacher quality. The teaching profession needs to have standards in a way that other professions have to advance its status. This should be developed and owned by the teachers themselves, like in Finland, Sweden, and Denmark. In other countries, teacher standards for teacher quality are set at the national or state levels
but with consideration for local flexibility in the implementation. So, ang sinasabi po dyan is ang teacher quality ay walang iisang pandaigdigang kahulugan dahil nagkakaiba-iba po ang bawat bansa sa kultura, sistema ng edukasyon, pangangailangan ng lipunan at tradisyon sa pagtuturo. Dahil dito, walang universal standard na nagsasabi kung ano ang eksaktong katangian ng magaling na guro. Pero, gayunpaman, mahalaga pa rin na magkaroon ng professional standards o profesyon ng pagtuturo tulad ng ginagawa sa ibang profesyon, gaya ng medicine, engineering at law upang mapahusay ang professional status ng mga guro at mapaangat ang kalidad ng kanilang edukasyon. Ay sa maraming eksperto, mga pamantayan nito ay dapat binubuo ng pag-aaring mga guro mismo, hindi lamang pinapata mula sa taas. Halimbawa, sa Finland, Sweden at Denmark, ang teacher standards ay hanggang mula sa kontribusyon sa pananaw ng guro dahil dito mas may buy-in, mas angkop ng riyado ng classroom at mas epektibo at ang pagpapatupad. Samantala sa iba pang bansa, mayroong national or state level teacher standards. Ngunit binibigyan naman ng local flexibility kapag pinapatupad. Ibig sabihin may pabasang pamantayan pero maaaring yakman ng mga rehiyon, lungsod o paaralan na ayon lamang sa lokal na konteksto ng pangangailangan. Madaling sabi, iba-iba ang definisyon ng quality teacher sa bawat bansa kaya walang isang global standard. Pero kailangan ng mga guro ng malinaw na standards upang maging professional at respetado ang kanilang dararan. Pinakamaganda kung mga guro mismo ang bumubuo at ang mamayari ng standards tulad ng Finland, Sweden at Denmark. At sa ibang bansa, national standards pero flexible sa local application. In summary, quality teachers are defined by their attributes and characteristics. While teacher quality is defined by the standards set for the profession and are validated by the students' learning outcomes. So, sa kabuuan daw po, ang quality teachers at teacher quality ay dalawang magkaugnay pero magkaibang concept. Ang quality teacher, tumutukoy po ito sa mga katangian at personal na kakayahan ng isang guro. Kasama po dito ang kaalaman, kasanayan, pag-uugali, disposition, values, at ito po yung attributes na meron ng isang mahusay na guro. And yung teacher quality po is tumutukoy naman po ito sa mga pamantayan na tinakda para sa profesyon na nagsisilbing batayan kung paano sinusukat ang kahusayan sa pagtuturo. Ang pagiging epektibo ng turo ay nababalidate o napapatunayan sa pamagitan ng learning outcomes ng mga mag-aaral. Kung ano ang natutunan at nagawa nila dahil sa pagtuturo ng guro. And sa summary po, yung quality teacher, para mas maintindihan ng quality teacher, sino ang guro at ano ang taglay ng katangian ng teacher quality, ano ang mga pamantayan ng profesyon at paano sinusukat ang epekto sa pagkatuto ng isang estudyante. Ano po tayo sa letter B, the Competency Framework for Teacher in Southeast Asia or CFTC, in collaboration with the Thailand's Teacher Education Council, SEAMEO or Secretariat CIMES, at the CEAMEO or CIMEO Regional Center for Educational Innovation and Technology, INOTEC, initiated the Competency Framework for Teacher in Southeast Asia, which was developed in 2017. The purpose was to revitalize teacher education and promote teaching as a profession of first choice by professionalizing teacher pre-service and in-service development using the regional competency framework as guide. So, noong 2017 daw po, bumuo ang CEMEO or CEMEO kasama ang Thailand's Teacher Education Council at ang CEMEO or CEAMEO Regional Center for Educational Innovation and Technology or INOTEC na competency framework for teachers in Southeast Asia. So, ano daw po ang layunin nito? So, one is revitalize teacher education. Nais po nilang palakasin at pagandahin ang kalidad ng teacher education programs sa buong Southeast Asia. So, dito nakapaloob ang mas modernong training, mas makabuluhang paghahanda sa future teachers at mas angkop sa pangangailangan ng makabagong classroom. And number 2 is promote teaching as a profession of first choice. Gusto po nilang gawing mas kaakit-akit at respetadong profesyon ng pagtuturo. Gawin po ng pagpipilian, hindi last option para sa mga kabataan. Itaas ang professional image at standards ng mga guro. And number 3 is professionalized pre-service and in-service development. Layunin po nilang gawing mas professional, malinaw at batay sa standards ang training ng mga guro mula sa mula po sa pre-service teachers, mga nag-aaral pa lang para maging guro, or in-service teachers, mga guro ng aktibo sa service. And gagamitin po nila ang Regional Competency Framework bilang guide para sa curriculum, para sa training, para sa evaluation at career development ng mga guro sa Southeast Asia. So, sa madaling salita or madaling sabi po, binuo po yung framework upang pagandahin ang teacher training,
Itaas po ang antas ng propesyon sa pagtuturo at siguraduhin ng mga guro sa Southeast Asia ay may malinaw at dekalidad na pamantayan. Mula po sa pag-aaral pa lamang hanggang sa actual na pagtuturo na nila. And teacher competencies make up quality teachers. Competencies as defined in the framework are a combination of skills, knowledge, behavior, and attributes that enable effective or superior job performance. This competency framework for teacher as guide to improve teachers' performance across the region. So, ang teacher competencies daw po ang bumubuo sa kung ano ang sa quality teacher. Ibig sabihin, ang pagiging mahusay na guro ay nakabatay po sa kung ano ang kakayahan ng saglay at naipapakita niya sa kanyang trabaho. And ayon po sa competency framework, ang competencies ay kombinasyon po ng skills, yung mga kasanayan po sa pagtuturo, knowledge, yung kaalaman po sa content, sa pedagogy, at sa learners, and yung behavior po, pag-uugali po at yung professionalism ng isang guro at attributes, yung disposition po, values at personal qualities. Ang lahat daw po ng ito ay nagbibigay daan sa guro upang ang guro ay makapag-perform ng epektibo at mataas ang kalidad sa kanyang tungkulin. So, ang competency framework for teachers in Southeast Asia ay nagsisilbing gabay daw po upang masukat ang kakayahan ng guro, paunlarin ang kanilang teaching practice, iangat ang kalidad ng pagtuturo sa buong rehiyon, mapabuti ang professional development para sa parehong pre-service at in-service teacher. So, sa madaling sabi po, ang competency framework ay ginawa po upang matulungan ang mga guro na mas mapaunlad ang kanilang performance at masiguro na ang teaching standards sa Southeast Asia ay consistent, mataas at makabuluhan. There are 4 essential competencies and 12 general competencies in the framework. There are 31 enabling competencies and 136 success descriptors. The enabling competencies are a set of performance criteria with the success descriptors that describe observable behavior expected for teachers to perform in a high level. When used, this guide will promote common standards of performance among teachers across Southeast Asia. Sa competency framework for teachers daw po in Southeast Asia, malinaw po nakasaad ang iba't ibang antas ng competencies na kailangan upang maging epektibo at mataas sa kalidad ng isang guro. Yung number 1 po sa 4 essential competencies is, yung 1 po is 4 essential competencies. Ito ang pinaka-pundasyon o core areas ng pagiging isang mahusay na guro. Sila ang overarching domains ng buong framework. Yung 12 general competencies daw po, ito ang mas detalyadong competencies sa loob ng bawat essential competency. Nagbibigay daw po ito ng malinaw na direksyon kung anong aspeto ng teaching practice ang dapat malinaw. And yung 31 enabling competencies is, ito yung performance criteria o mas konkretong kasanayan na dapat ay pakita ng isang guro. Sila ang what teacher must be able to do para maabot ang general competencies. And yung 136 success descriptors or ito daw po yung observable behaviors o nakikitang gawain at kilos na nagbibigay pruweba na nagawa o naipamalas ng guro ang competency. Sila daw po ang pinaka-specific indicators upang masukat ang performance. And ano po ba yung enabling competencies at success descriptors? Yung enabling competencies daw po, ito yung mga inaasahang kakayahan na dapat na maipamalas ng guro at nakabatay po ito sa actual teaching performance and nagsisilbing performance criteria para sa bawat competencies. And yung success descriptors po, ito naman po yung mga nakikita ang gawain or observable behaviors na nagpapatunay na naabot po ng isang guro ang competencies. Like halimbawa, paano nagtuturo, anong strategies ang ginagamit, paano nakikipag-interact sa students, paano nagmamanage ng classroom, at iba pa. Ito na po yung 4 essential competencies. 1 is knowing and understanding what to teach. Ito po ay tumutukoy sa malalim na kaalaman ng guro sa mga asignaturang itinuturo niya. Kasama po rito ang pagpapalawak at pagpapalalim ng mga content knowledge, pag-unawa sa mga bagong trends sa edukasyon, kaalaman sa mga policy at curriculum standards, pagiging updated sa mga isyong lokal, pambansa, regional, at pandaigdig. Nasabi po dyan sa number 1 competency, mahusay ang guro kapag daw po alam niya hindi lang ang aralin, kundi ang mas malawak na konteksto sa edukasyon. And number 2 is helping students to learn. Ito po ay tumutukoy sa kakayahan ng guro na tulungan at gabayan ang kanyang mag-aaral para sa tunay silang matuto. Ito yung pag-alam sa pangangailangan, kakayahan at pagkakaiba-iba ng mga mag-aaral. Paggamit ng epektibong teaching and learning strategies, pag-assess sa pagkatuto gamit ang tamang tools, pagbibigay ng malinaw at makabuluhang feedback. So, sinusabi po dyan sa competency number 2, ang mahusay na guro daw po ay nakatuon sa kung paano natututo ang bata, hindi lang kung paano magturo ang guro. And
Number 3, engaging the community. Ito ay kakayahan ng guro na makipag-ugnayan po at makipagtulungan sa mas malawak na komunidad. So, nandiyan po yung pakikipag-partner sa mga magulang or caregivers, paggamit po ng community resources upang matulungan ang pagkatuto ng mga mag-aaral, pagpaguyod ng respeto, diversity at cultural understanding. And dyan po sa learning competency number 3 is ang pagkatuto daw po ng bata ay mas nagiging epektibo kapag kasama raw po ang pamilya or ang komunidad. And number 4 is becoming a better teacher every day. Ang sabi dyan, or tumutukoy po dyan sa tumutukoy po ito sa patuloy na pagpapabuti ng sarili at ng teaching practice. And dito po yung pagkilala ng sariling kalakasan at kahinaan, pag-unawa po sa sarili at sa ibang tao, pagpapakita po ng kabutihan, empathy at integrity, patuloy po na pagmaster sa pedagogy at instructional practices at commitment po sa lifelong learning. So sinasabi po dyan sa number 4, ang mahusay ng guro daw po hindi tumitigil sa pag-unlad. Araw-araw po siya nagiging mas mahusay. So, ito po yung competency framework for teacher in Southeast Asia. And isa na kulay blue po is master my teaching practice. Practice human goodness in my life and in my work. Know myself and others. And yung nasa kita niya po is become a better teacher every day. And yung number red naman, yung kulay red naman po is deepen and broaden my knowledge on what I teach and understand education trends, policies, and curricula. Keep myself updated on local, national, regional, and global developments. And yung gitna niya po is know and understand what I teach. And yung kulay purple naman po is encourage, respect, and diversity. Involve the community to help my students learn, partner with parents and caregivers. And yung nasa gitna niya po is engage the community. And yung second po is know my students, use the most effective teaching and learning strategy, assess and give feedback on how my students learn. And yung nasa gitna niya po is help my students learn. C. The Philippine Qualification Framework or PQF. As part of the ASEAN Convergence and in the light of globalization, each country in the ASEAN, the Philippines adopts national standards and level for outcomes in education. This is called the Philippine Qualification Framework or PQF, which is provided by Law RA 1096A, Section 2018. Based on the level of education of PQF Level 6, the PQF describes the career path for baccalaureate degrees programs including teachers education degrees. So, ang sabi po dyan, ang Philippine Qualification or Framework PQF at Teacher Education bilang bahagi ng ASEAN Convergence at sa konteksto po ng globalization, bawat bansa sa ASEAN ay nagpapatupad daw po ng national standards para sa education upang matiyak na ang mga graduate ay may comparable skills at knowledge sa rehiyon. Sa Pilipinas daw po, ang standards na ito ay tinatawag na Philippine Qualification Framework or PQF na itinakda sa ilalim ng RA 1096A Section 2018. So, ano nga po ba ang PQF? Ang PQF po ay isang legal na balangkas na naglalarawan ng levels ng education qualification sa bansa. Layunin po nito na magbigay ng malinaw na career paths at learning outcomes para sa bawat antas po ng edukasyon. And tinutukoy po dito ang kaalaman, kasanayan at attitude na dapat taglayin ng mga graduate sa bawat level. And yung PQF Level 6 at Teacher Education ay ang PQF Level 6 daw po is tumutukoy sa baccalaureate degree programs kabilang ang teacher education degrees. Ito po ay naglalarawan ng career path at expected outcomes para sa nagtapos ng bachelor's degree sa education. At pinapakita po nito kung ano ang knowledge, skills at competencies ang dapat taglayin ng mga bagong guro bago pumasok sa workforce. Purposes of the Philippine Qualification Framework or PQF. The PQF is a legal document that adopts national standards and levels for outcomes of education in the country. So, pinagtitibay po ng national standards sa ito po ay pagpapatibay ng national standards sa education. Ang PQF daw po ay isang legal na document na nagtatakda ng national standards at levels para sa learning outcomes sa bawat antas ng edukasyon sa bansa. Layunin daw po ito na tiyakin na lahat ng programa at kurso ay sumusunod sa malinaw at pantay na pamantayan. Assist individuals to move easily between different education and training sectors and the labor market. Pagpapadali ng mobility sa edukasyon at trabaho. Tinutulungan daw po ng PQF ang mga individual na lumipat na madali mula sa isang lokasyon o training sector patungo sa iba
at pati na rin sa labor market. Halimbawa, mas madali para po sa isang nagtapos sa TESDA course o kolehiyo na ma-recognize ang kanilang skills sa ibang training programs o trabaho. Aligns the international qualification for full recognition of the value of Philippine qualifications. Pag-align daw po sa international qualification. Nalalayan daw po ng PQF na tugmain ang Philippine qualification sa international standards para sa full recognition ng value ng education at skills ng mga Pilipino sa ibang bansa. Nagbibigay daw po ito ng credibility at comparability sa global workforce and will be used as the basis for accrediting certificates and licenses recognized by the government. Ito daw po ay batayan para sa accreditation ng certificates at licenses. Ginagamit daw po ang PQF bilang basehan sa pag-aproba at accreditation ng mga certificates, diplomas at license na kinikilala ng gobyerno. Tinitiyak daw po nito ng lahat ng qualification at valid ay legal na at maninong, ayan, ulitin ko daw. Ginagamit daw po ang PQF bilang basihan sa pag-aproba at accreditation ng mga certificates, diploma at lisensya na kinikilala ng gobyerno. Tinitiyak daw rin po nito na lahat ng qualification ay valid at legal at maninaw sa learning outcomes. C. Philippines Professional Standards for Teacher or PPST based on the Teacher Education and Development of 2006. Philippine teacher education is defined as a lifelong journey from entry to basic education in the DepEd to entry to teacher education institutions of the SHED, to licensing as professional teachers of the PRC, to employment to DepEd with attestation of the civil service or private basic education. So, ayon po sa Teacher Education and Development Map 2006, ang teacher education daw po sa Pilipinas ay tinitingnan bilang isang lifelong journey o habang buhay na pag-unlad ng guro. Ito ay sumusunod daw po sa sunod-sunod na proseso mula sa pagpasok sa edukasyon hanggang sa pagiging professional na guro. Number 1 is entry to basic education or DepEd. Dito, nagsisimula ang guro sa kanyang karera sa pagtuturo sa pamamagitan ng exposure at basic education environment. Nagbibigay ito ng unang karanasan sa classroom at school setting. Entry to teacher education institutions or SHED. Ang susunod na hakbang ay pag-aaral sa teacher education institutions na pinamamahalaanan ng Commission on Higher Education or SHED. Dito po tinuturo ang pedagogy content, knowledge at teaching competencies para po maging handa sa profesyon ng isang guro. And licensing as professional teacher or PRC. Pagkatapos po ng college, kinakailangan po pumasa sa licensure examination for teacher or tinatawag na LET sa pinamamahalaanan po ng Professional Regulation Commission or PRC. Ito daw po yung nabibigay ng legal at professional na status bilang guro. Employment in basic education, DepEd, or private schools. So, matapos daw po makuha yung lisensya, ang guro daw po ay maaaring magturo sa DepEd o sa private basic education institution. Kasama raw po dito ang attestation ng civil service para sa government position. So, layunin po nito na tiyakin na ang bawat guro ay handa, professional at may lifelong commitment sa pagtuturo. Newly recruited teachers participate in a teacher induction program or TIP overseen by the Teacher Education Council TEC with private institutions supported by the Private Education Assistance Council PEAC. Professional development continues throughout a teacher's career through trainings from authorized service providers or further education, masters or doctorate. The professional standards guiding this development, previously known as the National Competency-Based Teacher Standards or NCBTS, are now defined by the Philippines Professional Standards for Teacher PPST 2017. The PPST aligns teachers' quality with contemporary educational demands, encompassing reforms like K-12 outcomes-based education, ASEAN integration, UNESCO's SDGs 2030, and Ambisyon Natin 2040. So, mga bagong guro daw po ay sumasailalim sa Teacher Induction Program or TIP, and pinapangsawalan din po ito ng Teacher Education Council or TEC para sa mga guro sa private institution, sinusuportahan ng Private Education Assistance Council PEAC ang implementasyon. Layunin daw po ng TIP na gabay sa unang taon ng pagtuturo, paghahasa ng teaching skills at pagpapakilala sa school environment at professional expectations. Ang pag-unlad daw po ng guro ay habang buhay. Maaaring gawin sa pamamagitan daw po ng 1 is training mula sa mga authorized service providers, advanced education, tulad po ng master's or doctorate programs, at tinitiyak daw po nito na ang guro ay updated sa modern teaching strategies at educational trends. Dati daw po, ang National Competency-Based Teacher Standards or NCBTS
ngayon ay Philippines Professional Standards for Teachers, PPST na kung tawagin. So, layunin daw po ng PPST na i-align ng teacher quality sa kasalukuyang educational advance. Tiyakin na ang mga guro ay handa sa mga modernong reforms katulad ng K-12 curriculum, outcomes, based education or OBE, and ASEAN integration, UNESCO's Sustainable Development Goals, SDGs or SDG 2030, and ang Vision natin 2040. Being responsible for the pre-service development of Being responsible for the pre-service development of teachers, teacher education institutions have a responsibility of graduating students with PQF qualification and to master the PPST beginning teacher standards as well as the program outcomes of the SHEDS PSG for Teacher Education CMO 74 to 82 Section 2017. The mastery of the beginning teacher competencies is an expectation of the teaching industry in basic education. So, ang teacher education institutions daw po ay responsable sa pre-service development ng mga teacher. Layunin daw po nilang mag-graduate ng estudyante na may PQF Level 6 qualifications na may mastery sa PPST Beginning Teacher Standards at sumusunod po sa program outcomes ng SHED PSG para sa Teacher Education or CMO 74 to 82 Section 2017. So, ang mastery sa beginning teacher competencies ay inaasahan daw po ng sektor ng basic education bago pumasok sa pagtuturo. Beginning teacher competencies for career stage level 1. PPST domain strengths and career strategies. PPST domains strengths and career stages. So, ang Philippines Professional Standards for Teacher, PPST, ay may 7 domains na bumubuo sa 37 strands. Ang bawat strands ay naglalarawan ng tiyak na aspeto ng teaching practice at ginagamit bilang gabay sa pag-unlad ng guro sa buong career. Ang bawat strand daw po ay sinusukat base sa professional development scale. Diyan is yung beginning teachers, baguhan or bagong graduate o bago sa pagtuturo. Halimbawa, bagong guro sa grade 1 na nagsisimula pa lang magplano ng aralin. Proficient teachers, may karanasan at kaya na manage ng klase ng epektibo. Like for example, nakakapag-integrate na siya ng iba't ibang strategies upang matuto ang lahat ng kanyang estudyante. And highly proficient teachers, experto sa teaching strategies at consistent ang magandang outcomes. Like for example, nakakapag-design ng interactive lessons na nagagamit ang technology sa pagtuturo. And last is, distinguished teachers or leader at mentor sa profession may kabuluhang contribution sila sa school at community. Like for example, nagtuturo sila sa training sa ibang guro at gumagawa ng school-wide programs para sa pagtututo ng lahat. And sa buod, yung 7 domain ay ito yung aspeto ng mahusay na guro. And yung 37 strands ay mas tiyak na skill sa bawat domain, and yung 4 career stages ay paglago ng mastery ng guro sa buong career. Career stage 1. Beginning teacher are newly qualified educators who have obtained a relevant degree and passed the professional licensure exam. They possess competencies in content, pedagogy, and 21st century skills. While capable of managing learning, they are encouraged to seek guidance from peers and experienced college to enhance their teaching practices. Career stage 1 are beginning teachers. Beginning teachers ay yung mga bagong guro. Sila yung nakapagtapos ng kaugnay sa kanilang degree at nakapasa sa licensure examination for teacher or LET. At may basic competencies sa content, pedagogy, at 21st century skills. Bagamat kaya nga nilang pamahalaan sa klase at maturo, pinapayuhan po silang humingi pa rin ng gabay mula sa mga peers at may mga ekspertong guro upang mas mabuunlad po yung kanilang teaching practice. And halimbawa po niyan, isang bagong guro po ako sa grade 4, ay nagpaplano po ako na magturo ng isang lesson, pero nag-observe po yung ibang senior teacher para matutunan or makapagbigay po sila ng ibang strategy sa akin and makapag-comment po sila kung ano po ba yung mga kailangan kong gawin sa loob ng classroom. So, ayun yung pinaka-last. I-emphasize lang natin siya or bubuutin. So, lesson 4 emphasizes the distinction between quality teacher and teacher quality. Building on insights from previous lessons on the teaching profession, quality teacher possesses individual knowledge, skills, and values, while teacher quality is measured against established standards. For Southeast Asian countries, these standards
are encapsulated for 4 essential competencies and 31 enabling competencies, complemented by the Philippine Professional Standards for Teacher or PPSD in alignment with the Philippine Qualification Framework or PQF. The focus is on career path stage and beginning teacher are highlighting the necessity for pre-service teacher to master competencies outlined in the 32 strands across the 7 domains of the standard for Filipino teachers. The alignment of competencies between the Southeast Asian framework and the PPSD suggests that mastering these standards is crucial for producing quality teacher and achieving high teacher quality. So, yung bukod daw po ng lesson 4 is yung quality teacher, na-develop talaga yung quality teacher versus teacher quality. Ano nga daw po ba yung pinagkaiba ng quality teachers and teacher quality? Sinasabi po dyan, yung quality teachers na ay tumutukoy sa personal attributes ng guro, ito po yung kaalaman, kasalangan, at values. And yung teacher quality, ito yung sumusukat batay sa established standards na itinakda para sa kanilang profesyon. And yung standards din po in Southeast Asia and the Philippines. Sa Southeast Asia, napaloob po ang teacher standards sa essential competence. Sa Southeast Asia daw po, nakapaloob ang teacher standards sa 4 essential competencies, 31 enabling competencies, and sa Pilipinas, ito ay nakalapat sa Philippine Professional Standards for Teachers or PPSD at nakalain sa Philippine Qualifications Framework or PQF. And nakapokus din po ito sa career stage 1 or beginning teacher na ang mga pre-service teacher daw po ay pinakailangan mastery ang competencies na nasa 32 strands sa 7 domains ng PPSD. And ang mastery sa mga competencies na ito ay susi sa pagiging quality teacher at sa pagtamo ng mataas na teacher quality. And yung alignment po ng standards. Ayan niyo po nakapaloob ang Southeast Asian Framework at PPSD ay magkaugnay na napapakita na ang pagsunod at mastery ng standards ay mahalaga upang makagawa ng highly competent teachers sa lokal o regional man na konteksto. And sinasabi po dyan, ng lesson 4 ay natuturo lamang na ang mahusay na guro ay may personal na kaalaman at kasanayan, ngunit ang kalidad na pagtuturo ay nasusukat kung paano niya natutukan ang pamantayan. Ang PPSD at Southeast Asian Framework ay gabay para sa mga beginning teachers upang maging handa at mahinda ang mga mag-aaral sa mataas na kalidad ng edukasyon. Ayon lamang at maraming salamat.